chapter 28, verse 1 to 15. It's all about obedience. If you have your Bible, please, let us read. And if you don't have, nandiyan ho sa screen natin. At dahil nga ho tayo dumadami every Sunday, ay talagang empty seats are filling up. Kailangan pa po natin ng isa pang LED screen. Ano ho? Gusto nyo pa ba? May screen pa tayo dyan sa likod para mabasa ninyo ng malinaw. So we have to buy another screen. That's why you need to pray hard and say, Lord, bless the works of my hands. So let's go read verse 1. Now it shall be if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And all the blessing will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Number 3, verse 3. Blessed shall you be in the city, and blessed shall be you in the country. Blessed shall be the offspring of your body, and the produce of your ground, and the offspring of your beast, and the increase of your herd, and the young of your flock. Blessed shall be your basket, and your kneading bowl. Blessed shall be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord shall cause your enemies who rise up against you to be defeated before you. They will come out against you one way and will flee before you 7 ways. The Lord will command the blessing upon you in your barns and in all that you put in your hand to. And He will bless you in the land which the Lord your God gives you. The Lord will establish you as a holy people to Himself, as He swore to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. So all the peoples of the earth will see you that you are called by the name of the Lord, and they will be afraid of you. The Lord will make you abound in prosperity in the offspring of your body, and in the offspring of your beast, and in the produce of your ground. In the land which the Lord swore to you, to your fathers to give you, the Lord will open for you His good storehouse, the heavens, to give rains to your land in its season, to bless all the work of your hands, and you shall lend to many nations, and you shall not borrow. The Lord will make you the head and not the tail. You only will be above, and you will not be underneath, if you listen to the commandments of the Lord your God, which I charge you today, to observe them carefully. Do not turn aside from any other words which I command you today, to the right or to the left, to go after other gods, to serve them. Let us bow our heads and let us pray. Dear Heavenly Father, we are so honored that we are about to take the word, the promises, the instruction, our guidance for daily living. Lord, humble us that we will not trust in our own strength. Na huwag kami magtitiwala sa aming hanap buhay, sa aming kakayanan, o sa aming kalagayan sa oras at sandaling ito. Sapagkat ang aming pag-asa ay Ikaw. Walang kwenta at walang kabuluhan ang pagtitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa ang nagtitiwala sa kanilang biyanan. Kasumpa-sumpa ang nagtitiwala sa kanyang kakayanan. Kasumpa-sumpa ang nagtitiwala sa kanyang hanap buhay at sa kanyang pamilya. Cursed is the man who trusts in his own self, but blessed is the man who trust in the Lord, for they will be like a tree planted near and rivers of living water. Magkakaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng salot, magkakaroon ng kapanganiban, pero hindi mo kami pababayaan at kami ay mamumunga sa takdang panahon. Ang aming dahon ay mananatiling luntian sa kabila ng tagtuyot. You will cover us with your wings. 1,000 might fall in our right side, but God will deliver us. He will send His angel to take charge over us. Kaya Panginoon, salamat po sa Pilipinas. Ang simbahan ay bukas at kami ay nakakapagtipon. Salamat Panginoon na sa simbahang ito, hindi kami takot sa virus. Hindi kami takot sa anumang sakit. Kami ay magkakamayan at magbabatian sapagkat walang mas makapangyarihan kaysa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. We will not be affected because the blood covers us. And the church should stand strong in this calamity and in this tragedy, in this outbreak. God already break the curse of the sin because we stand by
by faith and we declare, Jesus is Lord over this place. Kaya Panginoon, walang magkakasakit na dumadalo sa simbahan ito. Walang matatablan ng malubhang sakit. Sapagkat kami naninindigan at nananalig, ang Diyos ay buhay sa lugar na ito. I'll give you 30 seconds. Just worship the Lord in the Spirit. Oh God, we serve a living God. Holy Spirit, move among ourselves. Move in our midst. Satan, you are a liar. You are a defeated foe. Hindi ka makakapaghimasok sa aming mga buhay. We are standing on solid ground. In the mighty name of Jesus. Come, Lord Jesus, come. Come, Holy Spirit. Get up and stand up on your feet. Huwag mong kaawaan ang iyong sarili, sapat na ang awa ng ating Panginoon. Remove all distraction, remove all disturbance right now. Get out from your comfort zone. Get out from your mediocrity. The Word of God is for you. You do not need to fight the battle alone, for God is with us. The Lord will prepare a table in front of your enemies. You will overtake. You will overflow. Do not be blinded. Wake up, you children of Zion. Arise and be healed. Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon us. Jesus, Jesus, I bind every demonic spirit right now in the mighty name of Jesus. Go in the mighty name of Jesus. Go in the body of every believer right now. Go, go, go. You are not welcome in the body of every believer. I break every yoke and every chain. Addiction and close-mindedness. Pagiging madamot at kuripot, I break the curse in Jesus' name. The spirit of Jezebel spirit, I break you in the name of Jesus. You controlling person, I break you in the mighty name of Jesus. Oh God, break us, Lord, break us. Mold us, Lord. Holy, because you are holy. The name of the Lord is holy. He is holy. Break every yoke, break every chain. A broken spirit and a contrite heart. Lord, create in us a clean heart, pure hearts. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, harden not your hearts. Harden not your hearts. Huwag maging matigas ang inyong puso. Bago tumigas ang ulo, puso muna ang tumitigas. Kaya huwag maging matigas ang inyong puso sa panahon ng pagsubok. Huwag maging matigas ang inyong leeg na huwag lumingon sa mga nagawa ng ating Panginoon. You stiff-necked and hard-headed people. Kaya mga kapatid, siguraduhin po ninyo na sa umagang ito, si Jesus ang inyong hinahanap. Si Jesus ang dapat maitaas. Si Jesus ang magaling. Come on, sige po, parangalan natin ang ating Panginoon. Si Jesus lamang. Siya lamang. Siya lamang.
Siya lamang. Sige po, sambitin natin ang banal na pangalan ni Jesus. Walang kapangyarihan sa silong ng langit na magtatagumpay, kundi ang pangalan ni Jesus. Ang kanyang banal na pangalan. Ang kanyang pangalan, siya ang ating kaligtasan. Thank you, Lord, for an open heaven is about to be experienced by each individual. The floodgates of heaven. Walang ni isa man dapat sa atin ang kinakapos. Walang ni isa man dapat sa atin ang laging nangungutang. Sabi po, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng higit na pagpapala kaysa sa pangkaraniwan. Don't look down on yourself because you are just an ordinary person. Pinili ka ng ating Panginoon. Hindi pinilit. Pinili, hindi pinilit. That's why you are here. You should unlock your hearts and your mind. I'm getting ready for an overflow. I'm getting ready for the abundance of the harvest, for the prosperity of your servant. I delight to do your will, and I delight myself unto the Lord, and you will give us the desire of our hearts. Kaya Panginoon, kalugdan mo ang iyong mga lingkod at alipin. Hindi nangyari nung Enero, hindi nangyari nung Pebrero. Lord, we have a new month filled with hope and expectation. Do it in this time, March 2020. For your name's sake and for your glory. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong 7 katabi, kaibigan na naririto sa church na ito, makipag-high five ka, sabihin mo, ito na ang aking panahon ng pagsagana. Ito na ang aking panahon ng pag-unlad. Amen. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na! Ayoko na ng dating gawi. Ayoko na ng gaya ng dati. Gusto ko ay bago. Amen. Okay, so kalma na po tayo. So we'll go to the preaching and for the message. Just be seated. Be quiet. Silent po ninyo ang inyong mga telepono ninyo. At iwasan po natin ang pagkilos at paggalaw-galaw. Just focus on the Word of God. Mamaya na ang pag-CR, pag-inom ng tubig, just sit down and respect the Word of God and the messenger of the Word of God. Amen. Kasi pag kayo nakikipagdaldalan, hindi lamang hindi ninyo ginagalang ang Diyos, hindi nyo rin ginagalang ang inyong pastor. Amen. And that's why I respect you, so I deserve respect that you will be politely staying on your seats. Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na bang makinig kay pastor? Amen. Thank you, Jesus. Ang mensahe po na nais ko pong ibahagi sa oras na ito ay pinamagatang The Blessing of Obedience. Sa Tagalog, ang pagpapala ng pagsunod. Pag sinabi yung pagsunod, ay naniniwala ka na may mas malaki o mas mataas na kapangyarihan na namumuno sa iyo. Napakahirap pong mabuhay sa panahong ito na wala tayong pinaniniwalaan na mas makapangyarihan pa kaysa sa atin. If we would not believe that there is someone higher authority ruling over us, there will be lawlessness. Wala hong pagsunod sa batas. Kaya ako'y naniniwala na tayo ay may Pangulo. Ako'y naniniwala na meron tayong mga traffic enforcers. Naniniwala ako na meron tayong mga tagagawa ng batas. Meron tayong hudikatura at kailangan nating sumunod sa batas.
When there would be violation, ina-apprehend tayo dahil meron tayong na-violate na kasalanan o na nagawang pagkakamali labag sa batas. So we are called to obey. Tayo ho'y tinawag para sumunod. Hindi po pwedeng ikaw lamang ang magaling, ikaw lamang ang matalino, ikaw lamang ang mahusay. Hindi po pwede yun. There will always be somebody that will always rule over us. It might be the boss of your company, or it might be the bank na inyong pinagkakalagakan ng inyong amortization sa inyong bahay o sa inyong sasakyan. Hindi po pwede na kapag siningil ka ng bangko, sasabihin mo, hindi ko pa tinatanggap yung sweldo ko eh. Pag siningil ka ng bangko on the 5th day or on the 10th day, you need to respond or else babatakin ho nila yung inyong property o yung inyong sasakyan. Because you are under the covenant, in an agreement, in the contract, na pag may pinirmahan ka, dapat ito ay iyong talimain at sundin. Kaya dito po sa Lumang Tipan, napakahalaga ho ng pag-uutos ng ating Panginoon. Balikan natin ang bahagya. Ang sabi ho sa verse 1, taludturin natin ng dahan-dahan. Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you on high. Ilalaga ka at ilalagay ka ng Diyos sa mataas na kalagayan. But sad to say, pagka Kristiyano, mahirap. Pag Kristiyano, laging aba ang kanilang kalalagyan. Because they do not understand the principles and the conditions. Kailangan nung malaman natin ang atin hong participation. God has the blessing, but we need to participate what God is requiring for us to have the blessing. Ang pagpapala ho ay hindi katulad ng isang genie na pagka nakita mo, ikukuskusin mo, tatanungin ka kung ano ang iyong 3 kahilingan. God is not like a genie. He is God Himself, and He is requiring us to believe in His promises. And what is the requirement? You need to have faith. Pananalig at pananampalataya, even though some will not believe, it doesn't mean because they do not believe, it will nullify the promises of God. No. As long as you believe, the promises is still alive. Hanggat naniniwala ka, kaya 12 taon na tayo dahil naniniwala ako na tayo'y para sa pagunlad. Na tayo ay para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Na tayo ay tinawag ng Diyos para dito sa lugar na ito. You don't need a lot of numbers of people para maniwala on the same page that you are believing for. Kahit ikaw lamang ang mag-isang naniniwala, basta kakampi mo ang ating Panginoon, sa Diyos walang imposible. They may throw the white towel and leave you alone. But you have to hear this. It might be slower than you think, but you are surer than most other people think. Akala mo mabagal, pero pag ang isipan mo ay laging nakatuon sa Panginoon, di bali ng mabagal, sigurado naman ang tagumpay. Kaysa naman mabilis din ang pagkawala at pagtigas ng ating puso. Kaya nga napakaliwanag ng sabi po sa aklat ng Hebreo, harden not your hearts like in the days of provocation. Pag sinabing provoke, napilitan. Pag sinabing prinubok, napilitan silang tumigas ang puso dahil sa pagsubok. Mga kapatid, makikita po tayo at malalantay sa pamamagitan ng pagsubok. Sapagkat kung nasa iyo lahat ng mabubuting bagay, maaring ikaw ay nasa ibang bansa ngayon. Ikaw ay nasa isang vacation na kung saan ay hindi mo maririnig ang salita ng Diyos. Kaya may pagsubok upang ikaw ay ma-humble at magkaroon ng kapakumbabaan that it is not you who make the progress of your business, because job is not our source, but God is our source. Wala hong bagay sa silong ng langit na ang may-ari lamang ay tao. Wala ho tayong tinatanggap na dahil lamang sa gawa't sipag natin. Lahat ho ng tinatanggap ho natin, kasali at kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? Everything that you will receive, God is always involved over that matter.
How many overtimes that you did for the company to pay you more than double of what you receive? Kung wala kang lakas, paano ka makakapag-overtime? Kung wala kang lakas, paano ka makakapag-boundary doon sa tricycle na ipinamamasada mo? Kung wala kang lakas, paano ka makakapaghanap buhay at makikipag-gitgitan sa pagsakay sa bus kung ikaw ay walang lakas? Oo nga, at ikaw ay estudyante, ang nanay mo naman na nagbabayad ng tuition fee. Kung wala kang lakas at talino, paano mo maibabasa ang thesis at final exam at interview sa isang kumpanya para ikaw ay ma-hire? It is always God will decide our future. Hawak ng Diyos ang ating hinaharap. Kaya kailangan nating sundan, at taludturin ang nais ng ating Panginoon. Kung nais mong maging masagana, at ang kasaganaan ay nagsisimula sa pagsunod. Walang kasaganaan na walang kapayapaan. Hindi ka sasagana na wala kang kapahingahan. Sapagkat ang tunay na kasaganaan ay meron kang kapayapaan, meron kang kapahingahan na alam mo na ang Diyos ang nagbibigay at siya din ang may kapangyarihang bumawi nito, kaya ako'y laging magtitiwala sa nagbibigay. Don't put to test the Lord your God. Huwag ninyong subukan o subukin ang ating Panginoon. Huwag kayong magpakatiwala na magaling kayo at matalino at malakas, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat sa lahat. Kaya kung kayo ay maayos at mahusay ang hanap buhay at negosyo, gamitin nyo na ito sa ating Panginoon. Huwag na yung alamat na lamang na, alam mo, dati, nagkaroon ako ng ganyang sasakyan eh. Alam mo, dati, ako nagpagawa sa simbahan namin ng upuan eh. Pag tinanong mo ngayon, nasaan na yung mga yun eh? Wala na, pastor, nalugi na eh. Pero kung naririnig po ninyo itong mensaheng ito, at kayo ay nasa may kaayunan pa at maayos na buhay, don't ever hesitate to have a U-turn and turn to God that whatever I have, it belongs to Him. Sa inyong kalakasan. Ay minsan, naririnig mo na lang pagka nagkasakit, pag bedridden na, Pastor, kung nung kalakasan ko sana, don't look back on what did that happen. Kaya ka nasa ganyang kalagayan, ikaw ay nagmalaki at nagbayabang. Dahil itinuring mo at inangkin mo na kaya mong lahat ng bagay dito sa daigdig. Pag wala kang kapahingahan, marami kang alalahanin. Pag marami kang iniintindi at isipin, kahit tanungin ka ng asawa mo, honey, okay ka lang ba? Sasabihin mo, okay ka lang. Pero alam niyo ho, yung habang nakain ka, iniisip mo ang mga bayarin, si Judith at si Jonah, yung Jonah, mga bills po ninyo, nakalagay sa refrigerator, ito na mga babayaran, tuition fee, etc. Alam nyo, it's really heartbreaking. Pag nakikita mo na maraming mga obligasyon at yung inaasahan mo nagpa-pile up, hindi dumadating at hindi dumadating. Pero ito lamang ang aking magiging payo sa inyo. Hindi man nangyayari pa yung ating inaasahan, don't pressure your life to have this kind of lifestyle if the blessing is not flowing or following through. Tatagalogin ko. Kung hindi pa dumadating yung malaking pagpapala, medyo bawasan naman natin ang luho. Kung once a week, 3 times a week kayo na kumakain sa fast food or sa fancy restaurant, you can cut it off. Magtiyaga kayo sa sardinas at tuyo at pritong itlog at titiyakin ko, sasakto't magkakasya din yung tinatanggap ng asawa mo. If you will live on an extravagant life, not based on the capacity that you are having right now. Gusto mo mag-set up ng kotse, wala ka namang trabaho. Ihingi ka sa kuya mo, sa kapatid mo. It doesn't make sense. You live under the capacity of what you are earning for a living. Nakukuha ninyo? And then when God blesses you, don't just raise up your standard of living, but as more God blesses you, raise the standard of your giving. Amen. Minsan kasi ang tao lagi iniisip sarili muna. Hindi pa nagpapasko, iniisip na kagad ang kanilang 13-month pay, na pagdating ng Pasko, bibilhin ko na yung bagong labas na sapatos. We can all have the fashion that we want. But remember, things fades. Lahat ay naluluma, lahat ay nalalaos. Lahat ay nasisira, at lahat ay nabubulok. Everything has an expiration date. Ang gulong, napupudpod.
Ang sapatos, kahit marami kang sapatos, nasisira. Things will expire. But the only matter, the things that we should understand, is the Word of God never expire. It will always inspire us that in God we will be blessed. Blessing means you are happy even though. Ang akala nyo kasi sa pagpapala, pagka kayo ay nakatira na sa mansyon, kayo ay meron ng Rolls Royce, kayo ay nakasuot na ng Rolex na mamahaling relos, hindi po yun ang tunay na kasaganaan. Ang tunay na kasaganaan ay alam mong pinagpala ka na kahit wala pa yung pagpapala. Blessing is all about the attitude and the perspective and how you foresee life, that even though you are lacking, you are still on the advantage. Akala kasi ng maraming tao, pag nandyan na, saka ko pa lamang ipagpapatotoo ang kabutihan ng Diyos. Araw-araw, mga kapatid, mabuti ang ating Panginoon. Minsan nga, pag ako ay nag-iisa, there is a negative voice creeping out at sasabihin, pinagpala ka na nga ba, Kenneth? Hindi mo pa rin naman nakakamit yung gusto mong makamit na ganito, yung pinapangarap. You know what? I kick the devil on his butt and I tell him he is a liar. I just get out from my backyard and smell the fresh air. Iilan lamang ang bahay na may puno sa kanilang garahe. Nakuha ninyo? If the devil will tell you, you are not worth it, tingnan mo yung mga anak na scholar ng isang eskwelahan, you are still blessed dahil may mga anak kang matatalino at masisipag at magagalang sa magulang. Di ba, pag sinabi ng kaaway na hindi ka naman pinagpala, tingnan mo, wala ka namang naipundar sa iyong 35 years na pag-abroad. May pag nakita mo ang misis mo na natiling na hindi ng babae, ng lalaki o kung ano man, yun ay biyaya na ng ating Panginoon. Being trustworthy and honest na asawa, it's more than a lifetime of blessing. May lakas ang pito doon parang totoong-totoo LDA, long distance, LDR, long distance relationship. Imagine ho ninyo, if the marriage is been broken, hindi lang ikaw maapektuhan, pati mga anak mo. Kaya ako natuto one time nung may kina-counseling si Daddy, divorce is costly. Annulment is devastating. If you can avoid it, you should. Because marriage is not just a piece of paper. It's all about covenant and obedience. Bakit ganyan ang tingin ninyo sa akin? Well, because the real challenge for the young generation today is responsibility and to stand and fight for their family. Kung gusto mo daw baguhin ang isang bayan o isang bansa, perhaps, if you want to change a nation, raise up a mighty man. Kung gusto mong mabago ang Pilipinas, magsimula ka sa anak mo. Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa binyan, magsimula ka sa anak mo. Sapagkat yung anak mo, yun ang magiging dakila sa susunod na panahon. Ang anak kong dalawa, si Luis at si Johan, they were trained by their mom, kay Cathy, na hindi sila kakain ng baboy. Okay? Hindi sila kakain ng barbecue, hindi sila kakain ng basta anything baboy. Ako carnivorous ako. At kahit anong kinakain ko, isaw, etc. Alam niyo naman yan. Laki ho ako sa street foods. Mga toknene, kinakain ko yun lahat. Sa akin doon walang ano. Kaya nga nung kumain kami nila ng mga kapatid sa isang karinderya sa San Juan na may pinakamasarap na pares. Karinderya. Sabi ni Pastor Rodel, Bishop, kumakain rin pala ho kayo sa tabi-tabi. Sabi ni Daddy, oo naman, ano naman palagay mo sa amin? Hindi baga kung kami ay medyo pinagpala na at maayos-ayos na ang buhay ay hindi ka na makakakain sa ganung kalagayan? Hindi po. Sapagkat kahit iniaangat ka ng Diyos, nanggaling ka pa rin doon. Nanggaling pa rin ako sa 50 pesos ang baon, college. Hallelujah.
Na ako ho, nag-aaral ako ng high school sa St. Francis, San Pedro, Laguna. Na-order ako ng kalahating order ng beefsteak. Yung beefsteak, 3 piraso, pero maraming sabaw. That's life. Kaya, bakit ako matibay? Sanay ako magtiis. Sanay akong wala. At kaya naman, hindi ninyo ako kakikitaan sa mga panahon na ako'y wala, hindi ako mukhang pulubi. Sapagkat sa panahon na meron, kailangan magtabi. Sa panahon na ikaw ay pinagpapala, kailangan ikaw ay mahusay at masinop sa ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. To have the blessing, you need to be a good steward, mga kapatid. May panahon ng pagbuhos at may panahon na tigang at kakaunti ang iyong tatamasahin. Pero sa mga panahon na wala kang ibang maaasahan, nandiyan ang Diyos at nandiyan ang mga binigay sa iyong kasobrahan. Ako, I really need to work hard para humasustena ang pangailangan ng aming pamilya. Tao ho ako, hindi ho ako espiritu, hindi ako multo. May pinapadede akong mga anak, way back nung kami nagsisimula ng pamilya. Kailangan kong umupa ng apartment. Kailangan kong bumili ng mga needs sa bahay, ng gasol, para makapagluto. Kailangan kong magbayad ng katulong, para may makatuwang ang aking asawa. We need money. That's why every month I pray, Lord, I need speaking engagement. Lord, I need something that I will do. Maraming Bible study. Kaya dati ako'y parito, punta sa Green Hills at may mga visitation, etc. Because for me, that is an open door para ako'y mapagpala. Nakukuha niyo ba? Sapagkat ito ang aking ginagawa. Kaya huwag ninyong tinitiway ang inyong pastor. Hallelujah. Huwag ninyong tinitipid ang pastor. Sapagkat kayo ay merong sariling source, kami nagtitiwala sa salita ng Diyos. Kayo pwedeng umutang sa bangko, pero ang pastor hindi pwedeng umutang sa bangko. Bakit? I had this experience one time. I want to apply for a housing loan. At ang sabi ng bangko, nakatingin sa akin ganyan, ang laki ng mata, uutang ka, pastor ka? At alam nyo, nakakalungkot, feeling rejected. Sasabihin nila, hindi naman kasi stable ang kita ninyo. Paano pagpalayasin ka ng simbahan na iyong pinamumunuan, paano ka na makakapagbayad? At alam nyo, I cried in the rain and praying unto God that one day, magkakabahay ako at mabibili ko ito na hindi ako mamatahin ng mga bank managers na ito. People will always look down on you because I live by the gospel, with the gospel. So what? Nabubuhay ako sa mga nagbibigay. Yung mga nagbibigay, napapagpala eh. Dahil lagi kong sinasabi sa inyo, bago kami naging ganitong kalagayan, may tinalikdan kami, tinalikuran. Kung kikita lang sa pera, madali yan. Kung sweldo lang, sabi nga ng isang bank manager, si wife po ba ninyo may trabaho? Oo, meron po siyang trabaho dati. Anong trabaho niya? Stewardess po ng Saudi Airlines. Uy, malaki sweldo ng ganyan ba't niyo pinag-resign? Pinag-resign ko dahil sabi ng Lord, mahirap pong gawin ang isang bagay pag hindi iniutos ng ating Panginoon. And now we are turning in our 10th year of marriage this coming March 23. We are staying strong and faithful together because God never forgets what He promised. I will provide for all your needs according to His promises and riches. Because we obey the Lord. Kaya don't tell me in front of my face na mahirap sundin ang Panginoon. Mahirap pag wala kang pangako. Mahirap pag wala kang kasiguruhan. Mahirap pag wala kang kasangga. Magiging madali ang pagsunod kung may pangako ka at may mga tao kang nahimok na maniwala sa ipinapagawa sa iyo ng ating Panginoon, doon dadaloy ang pagtutustos at pagpapala, pisikal, material, pinansyal. Because God is true to His promises. God can never lie. Hindi pwede magsinungaling ang Diyos. Kaya pag inutusan ka niya, kaya pagka nakikita ko ang aking buhay ngayon, still we still have struggles. We still have projects needs to be fulfilled. Pero palagi ko, ni isa sa inyo, walang dadaig at tatalo sa aming naging hakbang. 5 taon lang ang aming kinailangan na bayaran namin ng buo ang aming bahay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. How did it happen? It's by the grace of God.
Paano nangyari ito? It's by the grace of God. God is using people. Amen. The blessing will not just come from heaven. He will use people. Amen. Sinasabi ko sa inyo, along through the course of our marriage, on the last 10 years, there are ups and downs. There are turnarounds. There are shoutings, may mga awayan, may mga pagtatalunan, at may mga pagkakainisan, at may mga pagkakabadripan sa loob ng 10 taon namin pag-aasawa. But the Lord remained faithful. Kaya sa 10 taon na nakaraan sa amin, nakita ni Cathy ang kanyang tatay. Sa 10 taon na nakalipas sa aming buhay, yung kanyang stepfather ay nagbigay sa amin ng 1 milyon para magkaroon kami ng pan-down payment sa bahay. And so on and so forth. And then we have this kind of people na nagbigay sa amin ng, for monthly amortization. There are things that are coming in the way that you could not comprehend. Because why? Because you trust in the Lord. You believe in His promises. You do not falter. You do not have the opinion of other people. Pag sinabi ng iyong kaibigan o ng kapatid na mahirap, sabihin mo, shut up, you devil. Because the devil will use your loved ones or even your churchmate na magsasabi sa iyo na hindi ito magta-thrive, hindi ito magpapatuloy. But I tell you, the devil is a liar. You have to believe with all your heart, sapagkat ang tatayo naman at titira doon sa pangarap na yon, hindi naman yung kaibigan mo, hindi naman yung best friend mo. Ang makakalasap at makakatikim ng pagpapalang yon, ikaw mismo at ang iyong asawa at ang iyong mga anak. You are the only guy and the person that will say, this is the move, this is the blessing, this is the promises of God being fulfilled. Hindi naman nila may enjoy pagka nagkaroon ka na ng brand new Mercedes-Benz eh. Hindi naman nila ma-enjoy kapag nandoon ka na sa rurok ng tagumpay na ikaw ay hindi na magkandaugaga sa mga order at kontrata na iyong pinipirmahan at sa mga project na iyong ginagawa. Hindi naman nila maintindihan yun eh. Sapagkat ang kanilang buong akala, mahirap, imposible. Hindi doable. But remember, the blessing is in the doing. Faith without work is dead. Hear me, the blessing is in the doing. The blessing is for your responsibility. Kaya nga ang sabi ho doon sa parable of the talents, di ba may 3 subject? The one got how many? 5, 2, and 1. Anong ginawa nung nakakuha ng 5 talento? He invested it. That's why when God called me to become a preacher and a pastor, I have to excel in what I'm doing. Ayusin ang simbahan, panatilihin na we are orderly connected to one another. And that's what God is doing. 12 years is not an easy task, mga kapatid. Yung mga kasama ko noon, wala na ngayon. Tingnan mo yung katabi, kung yan pa ba yung katabi mo nung tayo nasa bahay pa ni Nanay Sita. Palagi ko yung iba wala na. Because they leave you. Because they do not believe on the promises and the mantle that God is with you and for you. Hello! Amen. Yung mga taong umalis at hindi na natili, hindi sila nakapaniwala sa pagtawag sa iyo ng ating Panginoon. Pero I'm sure, nababalitaan nila ang ating mga proyekto. Just to renovate this place, we need $500,000 pesos and God is providing. God is good all the time. Hello! Kaya pag nakikita ko sa live streaming itong ating backdrop stage, it looks so elegant. Why? Because we pursue excellence. Pag pinakinggan ninyo ang praise and worship ng mga bata, it's like you are listening to a iPod or podcast or a CD. Kasi we look into perfection. Hindi po pwede na, simbahan lang yan, pwede na yan. Hindi ho ako ganun. Simbahan yan, sige, pakantahin na yan, kahit sintonado. Simbahan pala yan, pwede na yan. That is not my attitude. I have a God-kind attitude. Kung gagawa ka lamang, gawin mo at ituring mo na parang ito na ang huling panahon mo sa paggawa sa kaharian ng ating Panginoon. Do it as if it is your last day here on earth. Itodo mo na, ibuhos mo na. Dahil pag nasa langit na tayo, wala na tayong ibang gagawin doon.
pre-program na, samba, awit, kanta. Wala nang pagsubok sa langit. Kaya habang narito tayo sa lupa, i-flex natin ang muscles natin. I-flex natin ang ating faith. I-invest natin ang ating talent. I-invest natin ang ating regalo sa Panginoon. At patuloy tayong magpaggamit sa Panginoon hanggang sa huling panahon. Ang pangalawang lalaki, he also invested his talents. Yung dalawa, naging 4. Pero sinong kinagalitan ng ating Panginoon? Yung huling lalaki, anong ginawa niya doon sa isang talent? Ibinaon. Kasi, Pastor, nahihiya po ako. Pastor, wala po kasi akong alam sa Biblia. Paano ka magkakaalam kung hindi ka naman nagpapaturo? Pastor, hindi ko po kaya kasing mag-MC. Paano ka matututong mag-MC kung walang magko-coach sa iyo? Diba? Pastor, wala po akong ma-share. Paano ka makakapag-share? Puro Facebook ang inaatupag mo. Puro ABS-CBN na telenovela ang pinapanood mo. Puro ang probinsyano. Puro mga drama. Kaya ang buhay mo'y madrama. Apektado kayo sa hiwalayan ng James at Nadine Lustre. Apektado kayo kay Sarah Geronimo at kay Mateo Gugitelli. Kilala ba kayo nila? Ako kahit paano kilala ko pa kayo because I know you in the database. I'm praying for you. We are praying for you because we love you and we want to see you blessed and be useful in the kingdom of God. Wala Gusto niyo yung mga popular na tao. Gusto niyo lang pakinggan yung mga mahuhusay na mga artista. Kaya nga sila tinawag na artista, maarte. With the word artista. Di ba? They just play and mimic. That's not the real person. Gusto niyo ng kapangyarihan ng Diyos? Turn off the TV. And just meditate on the Word of God. Kaya ang mga tao sa huling panahon, akala nila mabilis ang oras, pero ang totoo, you are all guys distracted. Akala ninyo busy kayo? Kami, hindi busy? Kami, kaya na lang natin yan, kila pastor, sila lang maraming. Busy is not a true word. It is not just your priority. That's why you are not giving time. Tingnan mo ulit ang iyong katabi mo. Nakikinig ka ba kay pastor? Busy ka masyado My dad has an opportunity to sit beside with one of the biggest church in the Philippines, CCF, last Wednesday, and he's talking with Peter Tanchi. At ang sabi ng tatay ko, you know, Bishop, I have seen you, how you walk through in the ministry. Faithfulness along the road. May mga tinawag sa paglaki at may tinawag na ganito, ang mahalaga, tapat ka sa ipinapagawa ng ating Panginoon. Maaaring sa ngayon, hindi pa natin nakikita yung talagang paglaki nating inaasahan. Pero darating yun, pag may tamang tao, nahuhulma para doon sa pangitain. Praise God for their success. And that's why they are encouraging my dad. Just keep on living your dream. He is 74 years old. Pero grabe, para kang nasa Mall of Asia pag nandun sa kanilang lugar. But if God can do it to them, He can do it to us. Amen. Ang problema kasi, you are not proud where you belong. Tama yung sinabi ni Brother Abete, saan ba ang church mo? Diyan lang sa second floor. Saan second floor yan? Pilinbes? Saan yan? Second floor ng Nubali? Pag sinabi mong dyan sa second floor, sabihin mo sa second floor, Morales Mall, biyaya ng Diyos ang pangalan ng church ko. Pero kapag ang iba, ang yayabang, pagka English ang pangalan ng church nila, dito kami sa Potter's House, dito kami sa Church of ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Pero, ikaw ba, saan ba ang church mo? Diyan sa second floor Morales Mall. Sa Morales lang. Baka sa Super 8 pumunta yun.
Alam niyo ba ito, this is not a joke, pero merong ilang kabataan ang inayahan ng ilang kabataan na pumunta sa simbahang ito. Dahil hindi nila mabigkas kung anong pangalan ng simbahang ito. Hindi nila alam kung nasa ng biyaya, pumunta doon sa kabilang simbahan. At ngayon naglilingkod na doon at nagwi-win soul at nagdi-disciple. And I thank God. Yan ho ang problema pag hindi kayo masaya at maligaya kung saan kayo naroroon. Sapagkat tandaan ho ninyo, ang biyaya ng Diyos ay gagamitin ng Diyos sa huling panahon at makikita ninyo ang paglaki at pagunlad kung kayo ay makikisa at makikisama. Sabi ko, nasa na iniyakag ninyo? Pastor, nandun po sa kabila. At mas maalab pa po sa amin. Abay talaga naman. Kaya nga siguro naligaw. Saan ang church mo? Biyaya ng Diyos, pare. Diba? Pagka may mahirap na ikaw ay akayin, sabi mo, doon sa biyaya ng Diyos, yayaman ka. At pagka may mayaman na nalugi, encourage mo sa biyaya ng Diyos, babangon ka. Wala eh. Mare, doon ka na lang magsimba sa iba. Mas magandang programa doon eh. Sa amin, maliligalig doon, malalakas mag-amen, baka madistorbo ka. Ikaw pala hindi mismo tumatangkilik eh. Sabi ko nga sa mga pastor natin, ang biyaya ng Diyos, Christian Fellowship, pag pumunta ka kahit saang branch, parang Jollibee yan. Jollibee nagsaserve ng Jolly Hotdog. Hindi mo mahanap ang Jolly Hotdog sa McDonald's. Sige nga, I'll give you 1,000. Ibili niyo ako ng Jolly Hotdog sa McDonald's. Wala. Because Jolly Hotdog ay itinitinda lamang ng Jollibee. Kaya kung ano ang meron sa Jollibee, Jollibee lang ang dapat mong pupuntahan. Kaya kung anong meron sa biyaya, yun lamang ang dapat mong puntahan. Ang biyaya ay lubos at totoo at nararanasan ng kagalingan at himala ng ating Panginoon. Hindi ako papayag na kahit mapaus ako, isisigaw ko at ipaglalakasan ng aking tinig. Ang Diyos ay tapat at napakabuti sa lahat ng pagkakataon. In our daily life, we know that obedience is very essential. It is a habit that needs to be practiced. It should abide in our homes, in our workplace, communities in which we live in. Obedience is compliance with an order, request, submission to another's authority. Ang pagsunod daw po ay kasali sa araw-araw nating pamumuhay. Children are asked to obey their parents. Wives are also called to be submissive to their partners. Kaya sa tahanan, dapat mas anointed ang mga tatay. Mga tatay. Brother Ariel. Brother Chris. Brother June. Ako'y natutuwa dito sa pamilyang ito. Sa pamilya ni Brother Harney at Sister Jen. Para ho matupad yung women's ministry, buong pamilya ho nila ang naglingkod para ma-push through itong gawain ito. Bukod kay Brother Ariel sa kanyang van, pero yung dalawang sasakyan ng kuya niya, sasakyan nila Jen, at ang nag-drive pa ay ang kanyang tatay, at meron pang co-pilot, si Brother Noel, si Brother June. Kaya pala pag may co-pilot, naliligaw. Hallelujah. That's the good thing in this life. Yung iyong kamalian, pagtatawanan mo lang. Tama po ba? If you will always put on the blame game, sana hindi ko nalang pinag-drive tong anak ko sana hindi ko nalang sinama ganito. Alam niyo, wala ko kayong mararating. It will only cause strife. Buti sana kung stripe na damit, pero yung stripe with the letter F, magkakaroon lamang ng pagtatalo, hindi pag-uunawaan, at sasabihin ng iba, alas 12 kami nakarating, yung iba alas 9, hindi na ako sasama sa susunod. You allow the devil to win. Pero pag nandito ka, masaya ka, at malakas ang iyong pagpupuri at pagpapalakpak, ibig sabihin, hindi ka naglingkod sa tao, sumunod ka sa Diyos para makasama ang mga kababaihan. Am I talking sense? Hello? Tama bang sinasabi ni Pastor, ikaw ay naroon para magkaroon ng kaligayahan at makawala sa pag-aalaga?
Pag-aalaga sa iyong mga anak na magkaroon ka ng break. Kumusta ba, Brother Robert, ang iyong anak? Napaliguan mo naman. Harvey, si Cham Cham, nabihisan mo naman ba? Buti na lang si Johan ang sabi sa akin. Sabi ni Mami, Daddy, Saturday is no ligo day. Thank you. No ligo day. Ikaw lang, pero ako maliligo ako. Antindi, no? Saturday is no ligo day kasi wala yung nanay. Okay lang, sige. O you just watch YouTube. Oh, pabor yun. No ligo day because Mommy is not here. Kaya ako totoo yun eh. Ang tao dapat to na po programang sumunod. Kahapon, dun kami nag-lunch kila Bishop. At may mga take home na pagkain pagkatapos nung gawain last Friday. Pinagtanggal ko si Johan ng barbecue, sa barbecue stick. Pinaghimay ko. At nilagyan ko ng ketchup kasi ketchup lover to si Johan. At ang sabi ni Johan, Daddy, what is this? Sabi ko, pambira itong taong to Pakakainin mo lang, magtatanong pa kung ano daw yung ulam. Sabi ko, it's a barbecue. Ang sabi niya sa akin, is it pork? Sabi ko, patay tayo dyan. Pwede ba magsinungaling? So sabi niya, chicken yan. Is it pork? Nakatingin siya sa akin gano'n, no? Daddy, what's that? Sabi ko, barbecue. Is it pork? Sabi ko sa kanya ganyan, pork, kumain ka na lang. Ayaw kumain. Sabi ko, pag hindi ka kumain, magugutom ka. Walang magpapakain sa'yo, wala ang mami mo. Okay, Daddy, feed me. But I will tell Mommy, you feed me with baboy. Ang saya eh. Pero alam nyo, pwede naman ako magsinungaling. Katulad ng ginagawa dati ni Brother Chris. But I cannot tell a lie. Chicken or pork? I have to say, pork. Pero pwede ko sabihin, ano yan? It's a organic chicken vegetable. Hallelujah. Pero kumain siya. Nagugutom at nung gabi, nagutom kasi hindi niya masyadong inubos yung kanya chicken pork barbecue. Pinakain ko ng itlog na may ketchup and that's it. At napakasaya na may pagkakataon kami magkabanding ng aking anak na lalaki. At pagka masisiyar siya at magpupupo, gusto niya maghuhugas ng puwet niya, mami niya, pero wala siyang choice. Babariling ko siya ng bidet sa kanyang puwet. Ang sayo! Kailan ulit kayo mauulit? Tayo naman siguro sa susunod. Kaya mga kapatid, let's go back. Wives are called to be submissive upon to their partners. Wives, submit yourselves to your husband because that is the Lord requires. And husbands are to asked to treat their wives. So ang tungkulin din naman ng mga asawang lalaki ay asikasuhin, lambingin, igalang ang mga asawang babae. Hello? I still have 5 minutes. Huwag niyo akong madaliin. Makakuha kayo sa tingin. Husbands, it is our duty to treat our wives that they have to celebrate their 60th birthday. Husband, in the same way, be considerate. Kapag ka naman nakita nyo ng pagod ng asawa ninyo, huwag nyo nang uutusan pa, mga kape. Huwag naman ganon. Pag nakita nyo ng pagod, huwag nyo na rin yayakaging labing-labing kahit bagong ligo ka. Hayaan nyo magpahinga. Kasi minsan pilit tayo ng pilit, kaya laging masungit ang ating mga asawang babae. Be considerate. Sabihin natin ng sabay-sabay, be considerate! Last Sunday, absent kayo, Nanay Sita. Nandyan pala kayo ngayon, nakalista doon sa database kung sino absent. Salamat, nandiyan si Nanay Sita. Masaya na ako. Partners, tuloy natin. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner
and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Kaya pala pag hindi mo kasundo ang asawa mo, maraming panalangin ang hindi natutupad. Oh my God. Kaya, as we grow on, dapat nababawasan ang mga pagtatalo sa tahanan. Amen po ba? It will hinder our prayers. Remember, ang dalawang mag-asawa ay hindi na dalawa. Sila ay iisa na. That is the miracle of marriage. The two become one. Kaya kapag ako, ang greatest fear ko dati, pag ako'y nakapangasawa ng mabungangang mga mapangasawa, yun ang greatest fear ko, na hindi sila maging submissive, o hindi siya maging submissive sa Panginoon. Kaya nung aming wedding day, alam nyo, medyo classical pa noon, magme-message ka kung ano gusto mo sa asawa mo. Yun yung simula ng same day edit eh. That was 2010. Pero ngayon, mabibilis ng mga videographer, mabilis na silang makapag-come up ng concept. Pero nung aming panahon, 2010, yan yung simulain na uso yung mga pictorial eh. At lagi kong pinapapanood sa misis ko, ito sinabi mo sa akin that you will become a good pastor's wife. And soon enough, words have power. If you will not support your husband, who will support him? Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga leaders at workers ng church, my wife is not a pastor. She is working with me side by side. That's why my wife has no power and has no authority para pangunahan kayo. Kaya magulong simbahan kasi yung mga misis ng ibang pastor magugulo. Tama ho ba? Kaya maayos ang biyaya ng Diyos kasi ang mga misis namin is in a position as a supporting cast not to be called pastora. Kasi magiging dalawa, sisip-sip kayo sa misis ko. Yung iba sa'yo, sisip-sip sa akin. Pag sinabi ng misis ko, sabi ng ganito, ganyan daw gagawin natin. Di magulo. Tandaan ho ninyo, ang pamunuan sa bahay, sa simbahan, kailangan isa lang ang sinusunod, ang Panginoon at ang itinakda ng Diyos. Pag dalawang ulo, ulupong na ho ang tawag doon, mga kapatid. There could only be one head. Jesus is the head of the church. And so we are in this church. Isa lamang ang lead pastor ng simbahang ito. Everyone will be associates. Kaya kailangan magpapaalam kayo sa pastor ninyo. Hindi yung para kayong bula na mawawala. Kahit lumipat kayo sa ibang simbahan, ask for the blessing of your pastor. Kaya hindi mapapanuto ang buhay ninyo pag nawala na lang kayo, hindi kayo nagpaalam, magugulat kayo, pababalikin kayo ulit sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi nandoon ang anointing, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. If you cannot respect it, curse will follow you. Kaya kahit anong gawin mong pabongga sa buhay mo, hindi ka masaya. Kasi lumayo ka sa biyaya. Amen. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Salamat at napadalo ka. Sa Philippians chapter 2 verse 8, kung ang anak ay nire-require na sumunod, ang misis natin nire-require ding sumunod, ang asawang lalaki, ang mga mister ay kailangan ding sumunod, ito, wala na tayong mapagtatalunan pa. Si Jesus ay mismong sumunod. That's why if you want to receive the blessing that God will overflow you, that God will give you the power to get wealth and you will have the anointing to overtake the blessing. Kaya laging may sakit sa bahay ninyo, hindi ninyo inuuna ang Panginoon. Kaya labas-pasok ka sa ospital kasi hindi mo inuuna ang ating Panginoon. Amen. Are you hearing me? Amen. Tapikin mo nga ang iyong katabi, baka patay na. Mabuhay pa. Ayos pa ha? Gumagalaw pa. Sa Philippians chapter 2 verse 8, Jesus showed obedience unto death and to the cross. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death and even death on the cross. That is the essential part of being a Christian. Si Jesus, ang ganda ng kalagayan sa langit. Pero siya'y isinugo ng kanyang ama bilang kabayaran
sa lahat ng ating kasalanan. It is too uncomfortable for Jesus. Di ba? Malapit ng Kwaresma. Ang mga tao ngayon ay medyo magiging mabait. Alam niyo, ang Holy Week ay hindi lamang araw ng Abril. God did not just make a week holy just for 1 week. Being holy is a lifestyle that we need to imitate with Jesus. Because Jesus said, "Be holy, for I am holy." Pag sinabi yung holy, hindi yung ibig sabihin hindi na kayo magkakamali. Magkakamali pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Pag sinabing holy, you don't disregard sin. It is present in this world. But you regard it and count it that I am a weak person and I need a Savior. I need a Jesus. Para mapagtagumpayan ko ang bisyo, para mapagtagumpayan ko ang pagmumura, para mapagtagumpayan ko ang pagsusugal. Ako ay mahina, kaya ako'y magiging banal, hindi sa aking performance, hindi sa aking memory verse. Ako'y magiging banal sa aking pagsampalataya kay Jesus na siya ang naging katuwang at tunay na halimbawa na kaya nating magtagumpay. He became like us. He became like us. If this cup of suffering could be taken away, be it so. But if not, I will do it. I will face it. The pain and agony being crucified in the cross. Kung itong kopa ng pagpapahirap na ito ay pwede niyo pong alisin. Sabi niya, he is praying in Gethsemane. But his Father is silent. You have to go. Because this is the gateway para ang mga babae at lalaking katulad ko, katulad ninyo, ay makaranas ng ganap na kaligtasan. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. Proverbs 21 verse 3, to do righteous and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Katwiran, katotohanan. Nagbibigay ka nga, nandaraya ka naman sa kumpanya. Nakukuhuhuli nyo? Naglilingkod ka nga, pero lagi ka namang nakabulyaw sa iyong asawa. Hindi ho pwedeng maghalo ang dagat na maalat sa dagat na bang. Ganon din sa lumalabas sa ating bibig. Kaya kung ikaw ay para kay Kristo, ang bibig at dila mo ay gamitin mo sa pagpupuri sa Kanya. That's why I'm challenging you. If you consider yourself a Christian, dapat di ka na nagmumura. Some will profess they're Christian, pero nakaputok kutsinta, mga masasamang pananalita. Hindi ho dapat ganon. Dahil ang Kristiyano ay dapat tunay na nagsuko at pag nagsuko, patay na ang dating buhay. Tingnan mo yung katabi. Patay na ang dating buhay. Ang mabigat, nabubuhay ulit ang patay. Kaya minsan nagmumulto ang inyong nakaraan at dating buhay. Obedience is like having the right access code. It's like a password. Obedience is the key to live a prosperous life. Again, take notes sa Deuteronomy chapter 28. You will be prosperous if you obey the commandments of the Lord. So bago yung promise, you should understand the premise. Bago ang pangako, yung distansya ng pangako, o yung distansya ng katuparan ng pangako sa iyong gagawin. So before you have the promise, you need to underline the premise. Before you have the promise, you have a condition to follow. Blessing is conditional, mga kapatid. Kaligtasan, unconditional love. But the blessing is conditional.
You have to take part. You need to pay your tithes. You need to pay your offering, your vows. You need to serve God with gladness. You need to honor your pastor. You need to honor the church. You need to participate and cooperate. You will not just be an spectator, but a participator. Hallelujah. 12 years na po tayo next month. Nakaupo ka pa rin dyan sa upuan na yan. May nadala ka na kayang kaluluwa. 12 years na po tayo. At sa iyong 12 taon na pananatili sa biyaya ng Diyos, perhaps 5 taon, may naibigay ka na bang espesyal na regalo sa gawain ng ating Panginoon? Have you committed yourself to a breaking limits na pwede mong gawin sa Panginoon? Because obedience breaks the limits of our natural flesh. Pag ikaw ay masunurin, hindi ka papayag na gaya na lang ng dati at ginagawa ng iba. Kaya kapag yung ginagawa mo ay ginagawa lang din ng iba, hindi ka magiging kakaiba. You will not be outstanding if you will not be standing on the outside thing that is the normal people do. Kaya sinabing outstanding, you surpass. Bakit tayo maunlad? Bakit tayo maunlad? Biyaya ng Diyos. Bakit? Gusto niyo malaman, sabihin niyo, bakit po, Pastor? Kasi nagpapakain tayo ng mga manggagawa. At hindi lamang dito sa church na ito. Lahat ng dumadalo ng revival na workers, pinapakain ng biyaya ng Diyos. Kaya naman, hindi po pwede na hindi tayo pagpalain ng ating Panginoon. Where will I get those money? Yes, we contribute, but most of it, we get it from our tithes and offering. That's why your money has a use. Ang masama, ibigin ng pera. Pero ang pera ay magandang alipin kung gagamitin sa kaharian ng ating Panginoon. In closing, who are the blessed people? Again, if you go back on our opening text, God will make you the head and not the tail. Wow! You will lend and not borrow. Wow! Basahin mo yung verse 1. Gusto mo yung pagpapala, gusto mo yung celebration, pero ano ang iyong diwa at turing pag tumirik ang iyong sasakyan? You cannot have the second level anointing if you will not surpass the first level. God is a God who always put us into a level up. So sino daw ho yung mga pinagpalang tao? Number 1, those who act on God's instruction. Basic instruction lang ho ang Biblia. It's not complicated. Ang nagpapakomplika ay ang tao. Kaya ako kayo nahihirapan intindihin ang Biblia kasi kung sino-sino ang inyong pinakikinggan. Ang salita ng Diyos ay hindi pinagdidibatihan. Ang salita ng Diyos ay hindi pinag-aawayan. Kung yun ang kanilang paniniwala, hayaan mo sila. At dun sa iyong paniniwala, manatili ka. At ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Yung pinaniniwalaan mo ay panghawakan mo at iyong protektahan at ingatan. Pag may nakarinig sa iyo ng pagiging Kristiyano at kinukontra at sina-challenge ang iyong pananampalataya, if it only cause debate, get out from that person. Sapagkat merong mga naniniwala sa iisa lang daw ang Diyos. Pero ang ating paniniwala, God is a three-part person. He is a triune God. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. We don't believe that Jesus is one God. He is the Son, the mediator of our sins. Kaya kapag kami magcha-challenge sa inyo, ligtas ka nga ba talaga? Sabihin mo, oo! Dahil si Jesus ang aking kaligtasan. Pag nagsabi sa iyo, tinataludtod niyo ba talaga ang aral ng Biblia? Oo, dahil naniniwala ako sa banal na Espiritu. Wala akong makakataludtod nito. Kahit sinong Poncio Pilatong nagmamagaling. Huwag ho kayong padadaya sa kanilang galing. Maniwala kayo sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa inyo. At yun ang mag-a-adjust sa iyo hanggang sa huling panahon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I remind you, mag-aral kayo ng Biblia, hindi para tumalino. Mag-aral kayo ng Biblia para gumanda ang inyong puso.
Sapagkat pagdating mo sa langit, ang sasabihin doon, pinatawad mo na ba ang biyanan mo? Hindi naman sinasabi doon, meron ka bang PhD? Wala eh. Pag nasa langit ka na, ang tinatanong at sasabihin sa iyo ng gatekeeper, at pag nakaharap mo na ang ating Panginoong Hesus, well done, good and faithful servant. Hallelujah. Number 2, those who confront the giants of fear in their life. Ang mga pinagpalang tao ay yung those who walk by faith, not by sight. Ang mga lumalakad sa pananalig, hindi maiingay. Ang mga lumalakad sa pananalig, hindi laging naghahanap ng mauutangan. Ang lumalakad sa pananalig ay taimtim na nananalangin at humihingi ng instruction at direksyon buhat sa ating Panginoon. At ang Diyos ang magdadala sa iyo ng mga taong tutulong sa iyo at tamang lalapitan. Kaya pag may nilapitan ka, hindi ka mazizero dahil yun ang tinumbok na gagamitin sa iyo ng ating Panginoon. Number 3, those that refuse to be swayed by the wilderness mentality. Ang mga pinagpalang tao ay hindi mga double-minded. Hindi mga natakot na sumuong sa pagsubok. Wilderness is a place of lost. Kaya nga wilderness ilang eh. You don't know where to go. So the challenge is, will you stay in the Philippines or you'll go abroad? Pero sabi ng asawa ko, stay tayo sa Pilipinas. Kako, tama yan. Yan ang ating pananampalataya. Manatili tayo sa Pilipinas. And long after with that decision, 2013, ngayon ho'y 2020 na, ang ating gawain ay paunlad ng paunlad. At binabasag natin ang pagiging status quo, living on beyond the norms. We are living on the possibilities. What is impossible to man is possible with God. And you are in the best place. Ang mabigat sa simbahan pag hindi na ituturo ang pananalig. Ang mabigat sa simbahan pagka practicality na lamang lagi ang ipinapangaral. Ang mabigat naman sa simbahan ay para na lang laging purong theological school of study na lang lagi, verse by verse, Hebrew and Greek word. Bisaya nga, hindi tayo magkaintindihan, Greek word pa. Di po ba? Sa Ilocano, iba ang salita ng maghugas ng plato. Di ba? Mag-urong sa Nueva Ecija. Ano mag-urong? Urong? Iuurong ang kotse. Alam ko, iuurong, iatras eh. Mag-urong na kayo. Anong iuurong natin? Ayun pala, maghuhugas ng plato. The gospel should be simplified. That when you are in the wilderness, remember that God will cover you with the cloud in the midst of daytime. And God will give you the stars in the night as your light and your guide. Number 4, lastly, those with the faith to say, the Lord will lead us into that promised land and He will give it to us. Do not be afraid. Sa madaling salita, sa Psalms 35 verse 27, the Lord delights in our prosperity. Hindi ho masamang yumaman. Ang masama, hindi mo gamitin yung yaman mo sa Panginoon. Kaya after ng anniversary natin, Pastor, tapos na ba ang project natin? No. Mas patitindihin pa natin ang ating television ministry. Bibili pa tayo ng 2 camera and high-tech na mga gamit. Ito hong atin hong booth, ilalagay natin sa likod at mas palalawakin natin yung booth nila kasi nagsisiksikan na sila dyan. We will step up big ngayong 2020 sapagkat alam ko nadadaloy ang mga pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kaya kung nais ninyong maging kabahagi at maging gamit ng ating Panginoon, tumayo kayo sa inyong mga paa at magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat po, Diyos, ngayong tanghaling ito. Salamat po sa mga panahon na narinig namin ng iyong salita.